Sa ibang balita, isa na namang MMDA constable ang nagrereklamo ng paninindak umano ng isang motorista. Yan ay matapos sitahin ang motoristang gumagamit daw ng commemorative plate. Mari namang itinanggi ng sinitang motorista na bumunot siya ng baril. Live mula sa Mandaluyong, may report si Rafi Tima. Rafi. Karapan samantalang dito sa Mandaluyong, pulis mananatili ngayong weekend itong negosyante nga nagwala nga umano matapos sitahin ng isang MMDA traffic constable kanina. Hindi kasi nakapagdesisyon ng piskal tungkol sa merit ng kanyang kaso kanina at dahil gabi na, sa Lunes na ito madidesisyonan. Simpleng violation nga lang ito ng maling paggamit ng commemorative plate pero lumala dahil ang sinitang motorista may bitbit umanong baril. Ang NBI commemorative plate na ito na nakapatong sa plaka ng mamahaling kotse ang sanhi ngayon ng sakit ng ulo ng isang negosyante. Nakita umano ni MMDA Traffic Constable 3 Danilo Dagunot sa EDSA Ortigas kanina. Sinita ang nagmamaneho dahil sa maling paggamit pero nagalit daw ang driver. Pagbukas niya ng sa bintana, biglang pulis ako. Sabi ko, ay sir, pulis pala kayo, hiram po ng ID. Ito yung ID ko, intelligence ako. Ay, hindi pa yung ID sir ng pulis. Usually yung ID ng pulis, ang unit po kayo. Sabi niya, hindi, pulis nga ako. Naggalit mo ako ha, pulis nga ako eh. Teka muna. Tapos maya sir, pag ganun niya, nakita ko yung baril, akmang bubunutin niya. Ngayon, nakita kong babae sa likod, parang inaano yung kamay niya na wag bubunutin. Tapos doon ako dumiresot, tumakbo. Sa takot daw ni Constable Dagunot, nakalimutan nitong may dala siyang radyo. Nang mahimasmasan, tumawag na raw siya ng backup na pulis. Hindi pa ako matatakot doon kung hindi siya nagwala. Kasi doon pa lang na nagpakilala siyang pulis, hindi ako takot eh. Kasi kinitingnan ko yung ID niya eh. Doon ako natakot nung nagwala na siya. Nung gumanon na siya, nakita ko yung baril. Nang madala sa istasyon ng pulis sa Mandaluyong, iba naman ang kwento ng negosyanteng kinilalang si Samson Rivero. Una, hindi raw niya alam na mali ang paggamit niya ng commemorative plate at nang sitahin daw siya, hinintay niyang bigyan siya ng violation ticket. Ako sir, kung bawal, baka pwedeng pakiusap kasi may meeting lang ako sa Green Hills. Pagkatapos yun, medyo nakiusap-usap na ako konting sa kanya. Ba't nakita niya yung ID, parang ID ng reporter na sabi ko, kinuha niya. Pagkuha niya, akala ko nga, tinitikitan niya ako. Bigla pagtingin ko sa bintana, wala na siya. Inamin niyang meron siyang lisensyadong baril pero hindi raw niya ito inilabas. Matapos maghintay ng ilang minuto, lumabas raw siya ng sasakyan para hanapin ang MMDA enforcer. Pero tila nagpahabol pa raw ito. Dito na raw nagdatingan ng mga pulis kasama pa ang ilang member ng Special Weapons and Tactics o SWAT unit ng Mandaluyong Police. Kung violation lang naman ng plaka ng commemorative plate hindi naman ako siguro dapat magwala. Dahil minor lang naman ang kaso yun eh. Mula sa violation ng maling paggamit sa commemorative plate, kasong light threat at usurpation of authority ngayon ang kakaharapin ni Rivero. Ang ilang kasamahan naman ng MMDA Constable, todo suporta sa kasamahan. Kabilang dito, si Traffic Constable 3 Larry Fiala. Ang MMDA enforcer na binaril ng 9 na beses ng isang motorista na sinita niya sa EDSA Anapolis Setyembre noong nakarang taon. Ipinakita pa niya ang tama niya ng bala sa katawan. Mula nang magkasunod-sunod ang harassment sa mga tulad nilang traffic enforcers, malaki na raw talagang takot nila sa mga motoristang may bit-bit na baril. Talagang tumakbo ka na. Wala ka naman panlaban kailangan mo na tumakbo. Kompleto naman Kara sa papeles yung baril ng negosyante at meron din itong permit to carry firearm outside of residence. Kaya naman sa umano'y pagpapakilala niya bilang pulis siya ngayon na didiin. Muli namang paalala ng mga otoridad, gamitin ng tama itong mga commemorative plates. Hindi ito pwedeng ipatong sa regular na plaka. Dapat ay nakikita pa rin yung regular na plaka ng sasakyan. Ayon kay Traffic Constable Dagunot ay marami talaga ang motoristang mali yung paggamit ng commemorative plates. Ngayong araw nga lang daw bago yung insidente kanina ay 20 motorista yung kanyang nasita at gate niya. Hindi rin daw exempted sa number coding ang mga commemorative plates. Kara? Rafi, hindi ito yung unang beses na merong MMDA constable na nagkaroon ng ganyang problema na may nagrereklamo o nagwawala na motorista. Ano daw yung balak gawin ng MMDA dito sa mga nagpatong-patong ng kaso ng mga motoristang umano'y nagwawala nga at nagrereklamo yung kanilang mga traffic enforcers? Well, unang-una i-expedite daw nila itong mga kasong ito para magkaroon na ng linaw kung sino talaga yung mga may kasalanan at syempre ay maparusahan kung meron ng may kasalanan nito. At sa ngayon daw ay patuloy yung training ng kanilang mga traffic enforcers para naman ma-deal nila yung mga ganitong banta sa mga enforcers. Pero yung question kung sila ay armasan, yan daw ay wala pa sa table. Kumbaga,
pero yung kanilang pag-training sa mga enforcers ay patuloy pa rin daw para naman tama yung maging reaction ng mga enforcers kapag sila ay naharap sa ganitong sitwasyon, Kara. Maraming salamat, Rafi Tima.